balita na ikay mawiwili. So mga par, sa naging bakbakan naman po sa pagitan ni David Benavides kalaban si Anthony Yarde, kung saan mga idol, maaga po nagkasakitan ng dalawang fighter. Basta Benavides ang lumalaban mga idol, maaga talagang bugbugan sa ibabaw ng boxing ring. Pero matigas itong si Yarde mga boss. Nayanig din ito kaagad si Benavides sa bakbakan kung gaano kalakas ang tinatapon ni Benavides. Tinatapatan talaga ni Yarde, pero pagdating naman sa second quarter ng laban mga idol, parang Terminator na itong si Benavides sa bakbakan. Sugod ng sugod ito kay Yarde, saka ito magpakawala ng mga halimaw na suntok. Hindi man ito nakakatama ng solid mga idol, pero meron talaga bad intention ng kamao ni Benavides. Parang pinaparusahan ng Mexican monster itong Breton. Unti-unti niya ito dinudurog sa ibabaw ng boxing ring. At yun nga mga idol, pagdating ng round 7, wala na, tinadtad na talaga ni Benavides ng suntok itong si Yarde. Grabe na punishment mga idol ang tinanggap ni Yarde, kaya naawa na siguro ang referee ng laban. Hininto na nito ang laban, kaya panalo po si David Benavides via stoppage sa round 7, at siya pa rin mga idol ang WBC Light Heavyweight Champion. Samantala sa naging undercard naman po mga idol, sa naging bakbakan ng number 1 prospect na si Abdullah Mason kalaban si Sam Nooks, kung saan mga idol, round 1 pa lang ng laban, napakaganda kagad ang nangyari sa bakbakan nila. Parehong pinakita ng dalawang fighter na matalino talaga sila sa bakbakan. Technical ang bakbakan mga idol pero hindi boring. Pero pagdating naman sa second quarter ng bakbakan mga idol, nakagain ng momentum itong si Abdullah Mason. Ang dami ng kombinasyon na pinakawalan nito sa British fighter, pero delikado kalaban itong si Sam Nooks. Meron kasi ito lakas mga idol na kaya patulogin si Mason. Mas lalong gumanda pa ang laban mga idol dahil sa kalagitnaan ng bakbakan nila, bumawi itong si Sam Nooks. Ilang beses nito nayanig si Mason, pero ibang klase talaga mga idol ang galawan ni Mason. Parang pinaghalong estilo ni Tank Davis at Shakur Stevenson, kaya panalo po si Abdullah Mason via unanimous decision. At siya na ngayon mga idol, ang bagong WBO Lightweight Champion. Sa kabilang banda naman mga boss, ayon nga po sa dating kampiyon na si Timothy Bradley, buhay pa daw mga idol ang posibleng bakbakan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao kalaban ng WBA Lightweight Champion Gervonta Tank Davis. Dahil naunsami ang laban nito kay Jake Paul, o di kaya papayag na si Tank Davis na makipag-rematch kay Lamont Roach. Mas lalo kailangan daw talaga ni Davis bumalik sa aksyon dahil nasunog nito ang posibleng kitain niya sa laban niya kay Jake Paul, kung saan meron sana ito mga idol $40 million na purse money sa exhibition fight nito kay Jake Paul, pero nasunog pa dahil binugbog ulit nito ang nanay ng kanyang mga anak. Well, sa totoo lang mga idol, merong punto talaga si Bradley sa kanyang mga sinabi. Posible din i-consider ni Tank Davis ang laban kay Pacman dahil para sa atin mga idol, mas kailangan talaga ni Tank Davis ang malaking pera sa laban, at si Pacman lamang ang posible makabigay nito kay Tank Davis na malaking kita sa bakbakan kaysa ikumpara natin mga idol sa laban nito kay Roach. Importante daw kasi mga idol kay Davis Boy ang malaking pera dahil pinaplano nito magretero na maaga, pero gayon pa man mga boss, kay Tank Davis na talaga ang desisyon kung sino kayang susunod dito na papalagan bago ito mag-retired sa boxing sports.